Buntag Mindanao, pisa 27 sa Hunyo adlang Huwebes. Yan ang headline sa News Patrol. Cebu Pacific gihatagan og lugway sa mga pasahero aron mahatag ang ilang gipangayong 1 ka milyon nga compensation. Duha ka sakop sa Pichenko Robbery Group nga gipatay kaghapon, posibleng gihipos rasab sa mga naagrabyado sumala sa PNP. Balay sa tugbok naug daw sa sunog. Ug mga produkto sa Davao del Norte gipasigarbo sa ilang Kadagayaan Festival. Kapamilya rin ang detalye sa News Patrol. Nihatag og duha ka semana nga lugway ang mga pasahero sa Cebu Pacific kay hatag ang ilang ipangayong compensation for emotional distress human sa natabong pagkasadsad sa eroplano sa Davao International Airport. Ng report ni Hernel Tokmo. Nagpadala na og demand letter ang grupong 5J971 Crash Victims Association ngadto sa Cebu Pacific Airline Company nga nagdemand og kantidad nga 1 million pesos matag usa ka pasahero isip compensation for emotional distress. Sumala sa legal counsel, danyos kini sa trauma og emotional distress nga nasinati sa mga pasahero sa Cebu Pacific Flight 5J971 human na overshoot sa runway 23 niadtong June 2, 2013 sa gabi. Lives were endangered because they were not immediately evacuated from the cabin after the crash landing. Nagbahad ang grupo nga kung dili makahatag sa maong kantidad ang Cebu Pacific, sulod sa tulong ngadto sa 4 ka semana, mapugos sila sa pag-file og kaso sa korte sa kasong breach of contract of carriage of passengers. Giparehistro na sab nila sa Securities and Exchange Commission ang ilang asosasyon nga dunay 37 ka miyembro. It will also solidify the group and it will have legal representation once we find that there is another cause of action against the manufacturer. Pero sumala ni Andrew Bautista, presidente sa asosasyon, nga usasab sa mga pasahero nga dili lang ang piloto o co-pilot ang angayang suspendihon. Kung tatanungin, lahat sila dapat matanggal sa trabaho, baguhin nila yung sistema. Huwag niyo munang palipadin ng Cebu Pacific. Bakit pag barko, buong fleet, hindi nila pinapaandar sa dagat? Nagsumita na sabog letter ang lokal nga gobyerno nga dunay mga incident report gikan sa Airport Police, TOG-11, Bureau of Fire Protection, hasta 911 ug giendorso sa Office of the Ombudsman. Sumala ni Mayor Sara Duterte, ilang gireklamo ang kalangan sa kaap sa pagresponde sa aksidente. Wala mi nag-complaint against Cebu Pacific kay dapat ang maghatag og penalty na is yes katong nag-investigate sa ilaha. Apan para sa grupo sa mga pasahero, gusto nilang makat-on og leksyon dili lang ang Cebu Pacific, hasta nasab ang tanang airline company. Sa kapin usa ka gatos ka pasahero sa eroplano, 37 lang ang nagpalista. Busa, nanawagan sila karon sa uban pang pasahero nga moapil sa pagpasaka og kaso. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. Ang mulay paklaro nga 164 ka mga pasahero sa nisadsad nga flight 5J971. Pangalan nining association nila. Pero 37 pa ang nagpalista na. Nawagan sab sila nga ngadto sa uban pa mga pasahero nga mopalista para madaghan na mo file og kaso ngadto sa Cebu Pacific. Okay, sa pikas may nagbahan ang Davao City Police nga magpadayon ang ilang paggukod sa mga sakop sa Pichenko Robbery Group. Human gipamatay ang ilang duha ka mga dinakpan kaghapon sulod sa sakyanan sa police. Ang report ni Francis Magbanwa. Patay na dihang gidala sa Davao Adventist Hospital ang duha ka mga dinakpan sa mental police. Human gipusil sa wala mailing armado sakay sa usa ka van alas 2 kagahapon sa hapon sa highway sa Green Meadows, Tugbok District, Davao City. Padulong unta sa korte sa Ecoland ang mga pulis aron i-inquest sila Antonio Ambrosio Pichenko, 28 anyos, ug John Ward Kimada, 27 anyos, human nadakpan sa miaging gabi sa mental. Sumala ni PO3 Dexter Cadoyas, nakahunong ang mobile sa mga pulis tungod sa traffic. Diyang kalit silang gitaparan sa gray nga Toyota Hi-Ace ug kalit gipamusil ang duha. Bisan ang mga pulis escort, wala kabantay nga gipamusil na diay ang ilang gibantayan. Sa hinahinay na mundagan, kahit lang may buto kaduha. Paglingi na mo, ang akong mga kauban pod na kulag sila dito sa likod. Kaya sila may nasa likod. Yung mo nga pagtanaw na ko sa likod, kadugo naman sila. So
ning builo nga sakyanan for going to Kalinan. High is nga gray ang color. Wa po na mo na plakahan kay kalit lagi kayo. Seconds lang. Duha ang giton ang motibo sa DCPO sa pagpusil sa duha. Una, ang posibleng pagpanimalos sa mga nabiktima, ilabi na kay ginatudlong lider sa Pichenko Robbery Hold-Up Group si Antonio Pichenko nga usa sa gipusil patay ug mga kauban na sab nila nga posibleng giunay sila aron dili mabulabog ang ilang operasyon. Duha lang atong gidudahan ni Paul, no? It's either kadtong mga dagko nga mga adunahan nga nabiktima ni ining grupo ang libalos or ang ilang kauban nga gusto silang hipuson para dili na sila ma-identify o dili na sila mapalawap sa kapulisan. Giklaro ni De La Rosa, doon na sila gihuptang impormasyon sa mga kaubanan sa mga gipangpatay nga mo'y sentro sa ilang pagpangita sab karon. Francis Magbanwa, ABS-CBN News. Naog daw sa sunog ang usa ka balay sa Tugbok District, Davao City kagahapon sa hapon. Na-report ni Vina Araneta. Gitabang sa mga bombero gikan sa Turil, Kalinan, Tugbok ug Mintal nga mapalong ang kalayo nga milamoy sa balay sa pamilya Piligor sa Purok 11, Barangay Los Amigos, Tugbok District, Davao City. Pero wala na kini matabang ug hingpit nga naugdaw. Nagsiga-siga sabang wire sa kuryente. Busa daling giayo sa Davao Light. Swerteng nakagawas dayon ng tag-iya sa balay nga si Lola Ambrosia ug tulo niya ka mga apo. Gibaso nila ang nibutong TV nga mo'y hinungdan sa sunog. Nagtidrin ni! Wire nagtrabaho! Nagtidira ang mga bata niya. Apan, sumala sa usa ka witness. Sa kortina sulod sa kwarto ni Lola Ambrosia, nagsugod ang sunog. Bro, ako, nakita na ko, ang unang sunog, kuntina. Sulod sa? Siyang kwarto. Oh. Sa investigasyon sa Bureau of Fire, electrical short circuit ang hinungdan sa sunog. Nagpa-TV daw sila o nagpagamit o electric fan. Mao siguro to ang sinungdan, short circuit siguro. Electrical short circuit. Gibarbar ang mukaba sa 150,000 pesos ang danyo sa sunog. Vina Araneta, ABS-CBN News. Nagol karon ang mga mag-uuma sa Katiil, Davao Oriental kay hangtod karon dili pa sila makatanom og lubi. Busa alternatibong solusyon sa gobyerno ang pagpatanom na lang og rubbers sa mga residente. Balikan ang report ni Vina Araneta. Nagkonsumisyon ang mag-uumog presidente sa Small Coconut Farmer Organization sa Katiil, Davao Oriental nga si Nonito Go. Tungod kay hangtod karon, wala gihapon siya katanom og lubi sa iyang 10 hektaryas nga kalubinan. Sukad sila naigo sa Bagyong Pablo. Dagan og sakit ug dangan ang mga kalubinan sa ilang lugar. Sama sa Brontis pa nga makaapekto sa pagtubo sa mga lubi. Ang problema namo sa lubi karon kung saan namo mga maka-replanting mi. Mao na mo problema karon. Nya asa mi kuha og seedlings, nya panding sa pagtanom ingon ana, napay sakit. Pero ang sakit ingon nila na ano may nagdagtambal diri tambalan to ako mga seedlings basin maayo na. Solusyon karon sa gobyerno ang pagtanom og laing produkto. Nagsugod na karon og tanom og rubber, kakao ug kape ang ubang mga residente sa tulo ka mga barangay dinhi sa Katiil, sa Barangay Maglahos, Barangay Taytayan ug Barangay Aliwagwag, hangtod dili pa mahatagan og solusyon ang pagtanom og lubi sa lungsod. Sumala sa Vice Mayor sa Katiil, 12,000 hectares sa lubi ang apektado sa tibuok lungsod. Busa, alternatibo nila ang paghimo og rubber ug palm oil plantation. Kaysa una before Pablo, daghang sakit na ang coconut katong gitawag nila Brontis pa. Naghimo mig other alternative, siyempre tanom na lang mig rubber or kakao na naman ay program sa ni governor. Moabot sa 10,000 ang mga coconut planters sa Katiil nga apektado karon sa ilang panginabuhian. Vina Araneta, ABS-CBN News. Gisupak sa progresibong grupo ang pagpatuman karon sa bagong balaod nga Republic Act 10531 kung ang paghatag og igong katungod sa National Electrification Administration sa pag-supervise sa mga electric cooperatives sa nasod. Si Francis Magbanwa sa report. Gatusan ka mga representante gikan sa lain-laing electric cooperative sa Tibok Mindanao ang nagtapok sa Davao City aron motambong sa public consultation alang sa pagpatuman sa bagong balaod nga RA 10531 kun National Electrification Administration Reform Act. Unod sa balaod, ang paghatag og katungod sa NEA sa pag-supervise sa tanang electric cooperative sa nasod aron masigurong masugan ang tanang rural areas. Stakeholders were able to air or express their
what I call this perspective with regards to how this will be improved, yung draft that we have right now. Apil sa mitambong ang mga board of directors sa Daneco nga una nang nisupak sa NEA sa pag-take over niini sa Daneco operation sa Comval ug Davao del Norte sa nilbang tuig. Approve na ni sa Republic Act 10531. Tungkol kay akong gi-question ganina nga, asa may mas importante dai, ang public hearing sa IRR o ang public hearing sa balaod mismo? Sa atubangan sa hotel kung asa gihimo ang consultation, nagrally ang mga progresibong grupo nga Save Daneco Movement aron ipakita niini ang ilang pagsupak sa mga balaod. Samtang naa kaming mingbarog sa CDA, walay mawala alang kanamo kung dili mas pakusgon pa namo nga kami mingbarog sa maong kooperatiba sa tinuod nga kooperatiba. Pero sumala ni Atty. John Joseph Magtuloy sa NEA, unod sa balaod, mao ang katungod sa electric cooperative kung asa sila magparehistro apan kung nagka-problema ang kooperatiba, diha na mo take over ang NEA sa pagdumala aron dili mapasagdan ang mga konsumante. Sabi nga nila, for a country to fully develop, it should not only develop its urban centers, it should also develop hand-in-hand yung mga rural areas nila. Human sa Mindanao, mulibot sab sa Visayas ug Luzon ang NEA aron ipasabot ang mga balaod. Francis Magbanwa, ABS-CBN News. At ang ipagbalik sa News Patrol. Mga produkto sa Davao del Norte ipasigar mo atol sa Kadagayaan Festival.